Sa San Isidro, Iloilo, isang baybaying bayan na matagal nang kilala sa yaman ng dagat, biglang sumulpot ang isang kwento noong taong 2022 na nagpabago sa takbo ng pamumuhay ng mga tao. Sanay ang mga taga San Isidro na mamuhay kasama ang alon. Tuwing umaga, ang daungan ay puno ng mga bangkang demotor na kararating lang, lulan ang mga sariwang huli, hipon, isda, pusit at mga lamang dagat. Ang maalat na amoy ng dagat ay humahalo sa singaw ng diesel. Ang sigawan ng mga nagtitinda ng isda ay nangingibabaw, at sa gitna nito, abala ang mga ina sa pagpili ng sangkap para sa kanilang mga lutuin. Mula noon hanggang ngayon, ang binurong hipon flakes ay palaging bahagi ng kanilang hapagkainan. Ang himaymay nito ay pino, malinamnam, at matagal masira, perpektong ipare sa mainit na kanin o lugaw. Para sa mga matatanda sa San Isidro, ang binurong hipon flakes ay alaala ng kabataan. Marami pa rin ang nakaalala kung paano ang kanilang mga ina ay naupo sa kusinang yari sa kahoy, matyagang ginigisa ang mga sangkap, at hinahalo ang pinatuyong hipon hanggang sa pumuno ang bango sa buong kabahayan. Ang simpleng pagkaing iyon ay naging baon ng mga bata sa eskwela, kasama sa mahahabang biyahe at tagapagligtas sa panahon ng taghirap. Ang binurong hipon flakes ay hindi lang basta ulam, ito ay simbolo ng sipag at pagmamahal ng isang pamilya. Ngunit noong 2022, isang kababalaghan ang naganap. Isang maliit na tindahan sa isang makitid na eskinita, malapit sa lumang pantalan ang biglang nagbenta ng binurong hipon flakes na may kakaibang lasa. Sa labas, ang tindahan ay hindi kapansin-pansin, ang mga pader nito ay kupas, ang bakal na pinto ay kinakalawang, at walang anumang karatula o anunsyo. Tanging isang matandang babae lamang ang paminsan-minsan ay nakikitang nakaupo sa isang silyang kawayan sa harap ng pinto. Ngunit sa sandaling lumabas ang hipon flakes mula sa tindahang iyon, ang buong San Isidro ay tila naiyanig. Ang mga himaymay ay may kulay na mamula-mulang ginto na kumikinang. Ito ay malambot at tuyo, ngunit sa sandaling dumampi sa dila, mayroon itong kakaibang halumigmig. Kapag inilagay sa ibabaw ng mainit na kanin, ang malinamnam na amoy nito ay agad na kumakalat, nang aakit bago pa man matikman. Pagpasok sa bibig, may tamis at alat na perpektong naghahalo, nag-iiwan ng isang kakatwang lasa na nagpapanginig sa dila at naghahanap ng kasunod na subo. Ang mga unang nakatikim ay nagsabing hindi ito katulad ng ibang hipon flakes. Mayroon itong hindi maipaliwanag na gayuma, isang bagay na nagpaparamdam sa kanila ng pananabik na matikman itong muli. Mabilis na kumalat ang balita. Sa palengke ng San Isidro, ang mga inang dating abala sa pagtawad ng gulay ay nagtatanungan na kung saang tindahan nabibili ang espesyal na hipon flakes. Pati ang mga nagtitinda ay na-curious. Mayroon pa ngang nag-iwan ng bayad para lang maunahan sa pagbili. Isa-dalawang larawan ang lumabas sa social media, ipinapakita ang mapupulang himaymay sa loob ng garapon. Ang mga caption na kasama nito ay lalong nagpatindi ng kuryosidad. May nagsulat, isang kain, hahanap-hanapin. Mayroon ding nagsabi, ang lasa ay parang pagkaing nagpapakalma ng puso habang ginugulo ang isipan. Ang fenomenong ito ay lumikha ng mahahabang pila sa harap ng tindahan tuwing may bagong luto. Ang mga tao ay handang maghintay mula madaling araw, dala-dala ang kanilang mga natutuping upuan. Mayroon pang umuupa ng tricycle para lang matiyak na makakakuha sila. Ang presyo ng hipon flakes ay dumoble, pagkatapos ay triple. Ngunit sa kabila nito, ubos pa rin ito sa loob lamang ng ilang oras. Sa isang karenderya sa kanilang barangay, pinag-uusapan ito ng mga matatandang lalaki na maihalong pagtataka. Si Tata Lando, isang kapitbahay na hindi kalayuan sa tindahan, ay nagsabing madalas siyang makarinig ng malakas na ugong ng makina hanggang hating gabi. Ayon sa kanya, ang tunog ay hindi tulad ng ordinaryong makina. Ang ritmo nito ay pabago-bago. Minsan ay biglang hihinto, tapos ay tutunog muli na parang hingal ng isang taong pagod na pagod. Tinawanan ng ilan ang kanyang kwento, iniisip na masyado lang siyang matanda at mapaghinala. Ngunit ilang kabataang pauwi mula sa pagsisimba ay umamin ding nakarinig sila ng parehong tunog. Samantala, sa mga kabahayan, biglang sumikat ang hipon flakes. Lahat ay nag-uunahan sa pagbili at naging pang-araw-araw na usapan. Ang mga bata ay nagmamaktol, humihingi ng kanin na may hipon flakes sa bawat kainan. Isang ina pa nga ang nagkwento na ang kanyang asawa, na karaniwang kaunti lang kumain,
ay laging nagdaragdag ng kanin simula nang matikman ang mahiwagang ulam. May isang pamilya na nag-imbak ng ilang garapon sa frigider na para bang ginto ang kanilang itinatago sa takot na maubusan. Sa gitna ng kasikatan, mayroon ding mga lihim na nababahala. Isang nagtitinda ng gulay na nagngangalang Aling Nena ang minsang bumulong, bakit kaya ganoon kasarap ang hipon flakes na iyon? Alam niyang ang mga sangkap nito ay hipon, bawang, at simpleng mga pampalasa lamang. Ano kaya ang nagpapaiba sa lasa nito? Ngunit mas malakas ang kuryosidad kaysa sa takot. Patuloy na bumibili ang mga tao, patuloy na pumupuri, at patuloy na binabaliwala ang mga tanong na sumusulpot sa kanilang isipan. Isang pagpupulong sa barangay ang minsan ay bumanggit sa fenomenong ito. Isang batang pari ang nagpaalala na huwag sanang masyadong malulong ang komunidad sa pagsamba sa pagkain. Anya, ang dila ay maaaring manlinlang ng puso, at ang masarap ay hindi palaging nagdadala ng biyaya. Ngunit ang paalalang iyon ay nalunod sa ingay ng mga taong abala pa rin sa paghahanap ng mahiwagang hipon flakes. Lumipas ang mga araw at lalong tumindi ang demand. May mga mamimili mula Iloilo City, Bacolod, at mayroon pang galing Cebu na sadya pang dumayo. Pinakyaw nila ang mga garapon para gawing pasalubong sa kanilang pamilya. Nagsimula na ring magbenta ang mga online seller, lalong nagpapasiklab sa kasikatan. Sa isang labas ng stock, daan-daang garapon ang agad na naubos sa loob lamang ng ilang oras. Sa San Isidro, isang bayang puno ng kwento ng mga mangingisda at tradisyon, isang lasa ng pagkain ang biglang nagpabago sa mukha ng komunidad. Ang mabangong hipon flakes ay naging bagong simbolo ng kanilang karangalan, ngunit kasabay nito, isang misteryong nakalilito. Walang sinuman ang nakakaalam kung sino talaga ang gumagawa nito. Walang sinuman ang nakakita sa proseso dahil ang bakal na pinto ng tindahan ay laging mahigpit na nakasara. At sa likod ng pintong iyon, isang madilim na kwento ang naghihintay na mabunyag. Isang kwentong yayanig sa buong Visayas. Ang binurong hipon flakes ay hindi lang basta pagkain. Ito ang simula ng isang nakakatakot na lihim. Sa likod ng kinakalawang na bakal na pinto ng maliit na tindahan, naroon ang isang babaeng bihirang magpakita sa publiko. Ang pangalan niya ay Aling Rosario. Sa mga kapitbahay, kilala siya bilang isang matandang babae na may puting buhok na laging nakapusod ng maayos, nakasuot ng simpleng duster na kulay tsokolete. Mabagal ang kanyang mga hakbang, at ang kanyang boses ay hindi kailanman narinig na tumaas, ngunit ang bawat titig ng kanyang mga mata ay sapat na para mapayuko ang sinuman. Walang nangangahas na banggitin ang kanyang pangalan ng basta-basta. Ang mga bata sa eskinita ay bumubulong lamang kapag nakikita siyang dumaan. Ang mga manggagawa sa loob ng tindahan ay bihirang makipag-usap sa kanya, maliban na lang kung talagang kinakailangan. Ang presensya ni Aling Rosario ay parang isang aninong naghahari sa silid ng walang imik. Ilang dekada na ang nakalipas, dumanas siya ng matinding pagsubok. Ang kanyang asawa, isang mangingisda, ay nasawi sa laot ng hagupiti ng bagyo ang kanilang bangka. Noong panahong iyon, nagsisimula pa lang si Aling Rosario sa kanyang maliit na negosyo ng hipon flakes. Marami ang nag-akala na susuko na siya. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran, bumangon siya ng walang luha, nilinis ang mga nasirang kagamitan, at bumalik sa pagtatrabaho na para bang walang nangyari. Mula noon, nakilala siya bilang isang babaeng matatag, ngunit lalo ring naging mailap. Sinasabing mula nang mangyari ang aksidente, hindi na hinayaan ni Aling Rosario na may ibang humawak sa proseso ng paggawa ng hipon flakes. Siya mismo ang pumipili ng hipon, nagtitimbang ng mga sangkap, at nagbabantay sa bawat hakbang. Walang nakasulat na resipe. Lahat ay nasa loob lamang ng kanyang isipan. Ang mga manggagawa ay binibigyan lamang ng mga gawain sa labas tulad ng pagtitimbang, pag-iimpake, o pagde-deliver. Ang pinakaubod ng proseso ay nanatiling isang lihim na siya lamang ang maihawak. Ang mga dating nagtrabaho sa tindahan ay madalas magkwento na ang kapaligiran sa loob ay ibang-iba sa ingay ng palengke. Tahimik, maayos at puno ng mga patakaran. Kapag hindi nakangiti si Aling Rosario, ang buong silid ay tila lumalamig kahit na mainit ang panahon. Kapag siya ay naglalakad sa pasilyo, lahat ng manggagawa ay napapayuko. Walang nangangahas magtanong kung bakit laging nakakandado ang pinto ng pangunahing silid gawaan. Walang nangangahas sumilip kapag bahagya itong bumubukas.
Ang tanging taong medyo malapit sa kanya ay ang kanyang anak na si Benji. Ngunit maging ang pagiging malapit na iyon ay maihangganan. Si Benji ay binigyan lamang ng responsibilidad na maghatid ng mga order at makipag-usap sa mga customer. Kahit bilang sarili niyang anak, hindi siya pinayagang makapasok sa pangunahing silid-gawaan. Ang susi ng pinto ay laging nakasabit sa liig ni Aling Rosario, na parang isang anting-anting na hindi niya kailanman binibitawan. Para sa mga tagalabas, ang lahat ng ito ay nagdagdag sa kanyang misteryosong imahe. Nakikita nila ang isang simpleng matandang babae, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, mayroong tila bigat ng isang lihim na dinadala. Sabi ng ilang kapitbahay, mula nang sumikat ang hipon flakes niya, lalong naging mahirap basahin ang mukha ni Aling Rosario. Minsan, ngumingiti siya ng bahagya, pero ang ngiting iyon ay mas mukhang malamig na guhit kaysa sa init ng kasiyahan. May kwento mula sa isang binatang nagngangalang Marco na nagtrabaho doon ng isang linggo lamang. Anya, isang gabi, nakita niyang may ilaw na nagmumula sa nakakandadong silid, kahit hating gabi na. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya, ngunit bago pa man niya masilip ng maayos, biglang tumayo sa likuran niya si Aling Rosario. Sa isang mahinahon ngunit matigas na boses, sinabi nito, hindi lahat ng pinto ay dapat buksan. Kinabukasan, hindi na bumalik si Marco. Nang tanungin ng mga kapitbahay, maikli lang ang kanyang sagot, hindi ko kaya magtrabaho doon. Kahit puno ng misteryo, tinitingala pa rin ng komunidad si Aling Rosario nang may paggalang. Itinuturing nila siyang isang huwarang babae na nagtagumpay na iangat ang pangalan ng binurong hipon flakes ng San Isidro. Hindi siya kailanman nagagalit sa publiko, hindi sumisigaw, ngunit dahil dito, lalo siyang kinatatakutan. Sa bawat kilos niya, mayroong isang otoridad na nagpaparamdam sa lahat na mag-ingat. Si Clara, ang manugang na asawa ni Benji, ay madalas makaramdam ng pagiging dayuhan sa harap ni Aling Rosario. Sa tuwing darating siya na may dalang bagong sigla, kumukuha ng litrato ng produkto para ipromote, o nagmumungkahi ng bagong disenyo ng packaging, ang titig ni Aling Rosario ay nananatiling pareho, blanko at mahirap unawain. Walang pagtanggi, ngunit wala ring mainit na pagsang-ayon. Tila hinahayaan ni Aling Rosario si Clara na kumilos sa labas, ngunit pinapanatili ang isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Nasanay na ang mga taga roon sa presensya ng misteryosong matanda. Bihira nilang makita si Aling Rosario na lumabas ng bahay maliban kung papunta sa tindahan. Kahit may handaan sa kapitbahay, nagpapadala lamang siya ng maliit na handog nang hindi dumadalo. Marami ang bumubulong na masyado siyang maraming itinatagong lihim. Ngunit dahil napakabenta ng kanyang hipon flakes, pinipili na lang ng mga tao na manahimik. Sa San Isidro, ang pangalan ni Aling Rosario ay naging isang maliit na alamat. Tinatawag siya ng iba na ay babaeng bakal, habang ang iba naman ay masyadong mailap. Ngunit walang makapagsasabi na sa likod ng bakal na pintong laging nakakandado, mayroong isang bagay na hindi dapat malaman ng iba. At habang tumatagal, ang lihim na iyon ay lalong lumalaki, tulad ng isang alon na naghihintay ng tamang oras para humampas sa dalampasigan. Si Benji, ang kaisa-isang anak ni Aling Rosario, ay malayong malayo sa kanyang ina. Ang kanyang mukha ay mahinahon, ang kanyang mga mata ay malumanay, na tila nagtatago pa rin ng kaluluwa ng isang artistang minsan inangarap na maging gitarista sa isang maliit na kapihan sa Iloilo City. Ngunit mula nang mamatay ang kanyang ama, tinalikuran niya ang pangarap na iyon at umuwi sa San Isidro upang samahan ang kanyang ina. Ngayon, araw-araw niyang minamaneho ang isang lumang motorsiklo, naghahatid ng mga garapon ng hipon flakes sa mga customer. Kilala siya sa palengke bilang isang lalaking tahimik. Bihira siyang magsalita, ngingiti lang ng bahagya at aalis na. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, marami ang nakikisimpatya. Ilang beses siyang nakitang nakaupo mag-isa sa beranda ng tindahan, nakatitig sa mga garapon na para bang may naririnig siyang hindi naririnig ng iba. Sa kabilang banda, si Clara, ang kanyang asawa, ay may masiglang personalidad. Lumaki siya sa Maynila, sanay sa buhay syudad. Ang kanyang buhok ay may kulay na light brown, mabilis ang kanyang mga hakbang, at palakaibigan ang kanyang boses sa sinumang kausapin. Siya ang unang nagkaroon ng ideya na kunan ng litrato ang produkto, i-upload sa social media, at mag-live selling tuwing may bagong stock. Dahil kay Clara, ang hipon flakes na dating kilala lang sa maliit na palengke,
ay biglang nakarating sa mga mesa ng mga restaurant sa Iloilo City hanggang sa Cebu. Nagdala si Clara ng bagong sigla sa negosyo ng pamilya, nagdisenyo ng bagong label, at nagdagdag ng maliit na ribbon para magmukha itong mas elegante. Nakipag-ugnayan din siya sa mga pasalubong center at malalaking distributor sa syudad. Sa mata ng mga tagalabas, si Clara ang liwanag sa gitna ng madilim na kapaligiran ng tindahan. Subalit, ang lahat ng liwanag na iyon ay tila nawawala kapag kaharap na si Aling Rosario. Sa tuwing papasok si Clara sa tindahan, natutuwa ang mga manggagawa. Nagiging mas masigla ang paligid. Ngunit ang titig ni Aling Rosario ay nananatiling pareho, kalmado ngunit matigas. Walang komento, walang pasasalamat. Tila ang lahat ng pagsisikap ni Clara ay hangin lamang na dumadaan. Ilang beses sinubukan ni Clara na mapalapit. Sinabi niya sa kanyang asawa, gusto ko sanang matutong gumawa ng hipon flakes mismo kay nanay para makatulong ako balang araw. Ngunit ang sagot ni Aling Rosario ay laging pareho, maikli at malamig, asikasuhin mo na lang ang pagbebenta. Ako na ang bahala sa hipon flakes. Mula noon, hindi na namilit si Clara, ngunit ang kuryosidad ay nanatili sa kanyang mga mata. Sa tuwing naglalakad siya sa pasilyo, napapatingin siya sa bakal na pintong laging nakakandado. Mula lamang doon naaamoy ang matapang na bango ng bagong lutong hipon flakes na maihalong amoy ng bawang at isang bagay na hindi pamilyar. Ang relasyon ni Clara at Benji ay maayos naman. Mahal ni Benji ang kanyang asawa sa isang tahimik na paraan. Madalas niyang ihatid si Clara sa palengke o samahan ito habang nagla-live selling. Kahit nakaupo lang siya sa isang sulok ng walang imik, may mga pagkakataong halata ang kanyang pagkabalisa, lalo na kapag masyadong masigasig si Clara sa pagtatanong tungkol sa proseso ng paggawa. Alam ni Benji na mayroong hangganan na hindi niya dapat tawirin. Nakikita rin ng mga manggagawa ang pagkakaiba ng pakikitungo ni Aling Rosario sa kanyang manugang. Nagbubulungan sila na hindi talaga tinanggap ng matanda si Clara, kahit hindi ito hayagang tumatanggi. Ang kanilang relasyon ay parang isang manipis na sinulid na banat, hindi napuputol, ngunit hindi rin lumuluwag. Isang beses, sinubukan ni Clara na magdala ng maliit na kamera para kunan ang proseso sa labas ng gawaan. Gusto niyang gumawa ng isang simpleng promotional video. Ngunit nang umilaw ang kamera, biglang lumitaw sa likuran niya si Aling Rosario. Sa isang mahinang ngunit malinaw na boses, sinabi nito, hindi lahat ng bagay ay dapat ipinapakita. Natigilan si Clara at isinara ang kamera. Mula noon, hindi na niya sinubukang kumuha ng video sa loob ng tindahan. Sa kabila nito, sa labas, ang lahat ay tila maayos. Tumaas ang benta, dumami ang customer, at lalong nakilala si Clara sa social media. Maraming ina sa Iloilo City ang sumusubaybay sa kanyang live selling, pinupuri ang kanyang kabaitan. Ngunit sa loob ng bahay, nananatili siyang dayuhan sa harap ng kanyang biyenan. Tuwing sabay-sabay silang maghahapunan, maikli lamang ang kanilang usapan. Paminsan-minsan, sinusubukan ni Benji na pagaanin ang usapan, ngunit mas madalas na tahimik si Aling Rosario. Ang maliit na pagkabalisa na iyon ay unti-unting lumaki at naging isang malaking tanong sa puso ni Clara. Bakit ganoon na lang katindi ang pag-iingat ni Aling Rosario sa sikreto ng hipon flakes? Bakit laging nakakandado ang pinto ng pangunahing silid, at bakit sa tuwing magtatanong siya, ang sagot ay laging maikli at nagtatapos sa usapan? Isang hapon, habang mahinang umuulan sa San Isidro, matagal na tumayo si Clara sa harap ng bakal na pinto. Halos mahawakan na niya ang hawakan, ngunit narinig niya ang mga yapak ni Aling Rosario mula sa likuran. Sa isang bahagyang ngiti, sinabi lang ni Aling Rosario, huwag mong kalimutang isara ang bintana sa kusina. Pumapasok ang hangin. Nagulat si Clara at dali-daling umatras. Mula noon, lalo siyang nakumbinsi na mayroong itinatago sa likod ng pintong iyon. Hindi niya alam na ang kuryosidad na iyon ang magdadala sa kanya sa isang kapalaran na hindi niya kailanman inakala. Nang araw na iyon, mahinang umuulan mula patanghali. Binalot ng kulay abong langit ang San Isidro. Ang amoy ng dagat ay humalo sa basang lupa. Gaya ng dati, dumating si Clara sa tindahan dala ang isang bag na naglalaman ng kanyang cellphone at maliit na tripod. Katatapos lang niyang mag-live selling sa palengke. Sariwa pa ang kanyang mukha, kahit medyo mamasa-masa ang kanyang damit dahil sa ambon.
Masaya ang kanyang boses habang iniaalok ang mga garapon sa kanyang mga manonood na sinuklian naman ng mga ngiti at tawa. Sa harap ng tindahan, ilang manggagawa ang nag-aayos ng mga order. Ang mga hipon flakes ay maayos na nakabalot sa plastik, binalutan ng gintong papel, at inilagay sa mga karton. Nakatayo si Clara sa gilid, paminsan-minsa ay tumutulong, paminsan-minsa ay nakikipagbiruan sa mga batang manggagawa. Ang kanyang presensya ay laging nagbibigay buhay sa lugar. Walang sinuman ang nakakaalam na iyon na pala ang huling beses na makikita nila ang kanyang ngiti. Kinaumagahan, nang nagsuwian na ang ibang manggagawa, naiwan pa si Clara sa tindahan. Sinabi niyang hihintayin niya si Benji na naghatid ng order sa Iloilo City. Isang kapitbahay ang nakakita sa kanyang nakatayo sa harap ng tindahan habang may kausap sa telepono. Pagkatapos noon, wala nang nakakita sa kanyang lumabas. Kinabukasan, biglang tumahimik ang group chat ng mga online customer. Ang social media account ni Clara, na dati puno ng mga post, ay biglang hindi na aktibo. Dagsaan ang mga mensahe, ngunit walang sumasagot. Inakala ng ilan na nagkasakit siya o nagpapahinga lang. Ngunit lumipas ang mga araw at ang katahimikan ay naging palaisipan. Hindi makontak ang kanyang numero. Laging patay. Nang maglakas loob ang isang manggagawa na magtanong kay Aling Rosario, kalmado ang sagot nito, umuwi si Clara sa kanila. May sakit ang nanay niya. Huwag kayong mag-alala. Tila makatwiran ang sagot, ngunit unti-unti itong nagdulot ng mga tanong. Nagulat ang pamilya ni Clara sa Maynila nang marinig ang balita. Malusog ang kanyang ina, walang sinumang may malubhang sakit. Sila mismo ay walang natanggap na balita mula kay Clara. Lalong naging malungkot si Benji. Bihira na siyang magsalita. Madalas, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Sa tuwing may magtatanong tungkol sa kanyang asawa, maikli lang ang sagot niya, okay lang si Clara. Ngunit ang kanyang mga labi ay tuyo, at nanginginig ang kanyang mga kamay na para bang may mabigat na pasanin na hindi niya masabi. Samantala, ang takbo ng negosyo ay lalong gumanda. Si Aling Rosario na mismo ang direktang namamahala sa bentahan. Siya ang kumukontak sa malalaking customer, nag-aayos ng delivery, at minsan pa siya na rin ang naghahatid. Kakatwa, kahit wala na si Clara, hindi bumaba ang benta, sa katunayan, lalo pang tumaas ang demand. Ang hipon flakes mula sa kanilang tindahan ay lalong naging mabenta. Nagsimulang magbulungan ang mga manggagawa. Bakit kaya pagkawala ni Clara, lalong sumarap ang lasa ng hipon flakes? May nagsasabing mas malambot ang himaymay, mayroon ding nagsasabing mas malalim ang aroma. Isang batang manggagawa pa nga ang nagbiro ng may maputlang mukha, ang lasa ng hipon flakes ngayon, parang may kung anong nakakaadik. Walang sinuman ang tumugon sa biro. Lahat ay tahimik. Tanging ang ugong ng makina mula sa nakakandadong silid ang maririnig. Naramdaman din ni Tata Lando, ang matandang kapitbahay, na mayroong kakaiba. Ilang gabi matapos mawala si Clara, narinig niyang mas matagal umandar ang makina kaysa dati. Isang matapang na amoy, na tila antiseptiko, ang sumusuot sa siwang ng kanyang bintana. Gusto sana niyang magreklamo, ngunit natitigilan siya sa tuwing maaalala ang malamig na titig ni Aling Rosario. Isang buong linggo na walang balita. Tila naglaho si Clara sa mundo. Walang text, walang tawag, walang anumang senyales. Nagsimulang mabahala ang mga tao. Ilang tapat na customer ang sumubok na tawagan si Benji, ngunit lalo lang itong naging mailap. Hindi na rin nangahas magtanong ang mga manggagawa. Sa palengke ng San Isidro, ang mga inang dating nakikipag-usap kay Clara ay nagtatanungan. Isang malapit na kaibigan niya ang nagsabi na 2 araw bago siya mawala, plano pa nilang magdiwang ng kanyang kaarawan sa isang maliit na kainan malapit sa dagat. Isang planong hindi na kailanman natuloy. Ang katahimikan ay naging takot. Tila may isang manipis na tabing na tumatakip sa katotohanan, at lahat ay piniling magkunwaring hindi ito nakikita. Patuloy ang produksyon. Garapon-garapon ang lumalabas sa tindahan. Sa labas, mukha itong tagumpay. Ngunit sa puso ng mga taong nakakilala kay Clara, mayroong isang puwang na mahirap ipaliwanag. Sa San Isidro, ang pagkawala ng isang palakaibigang babae ay dapat sana inaging malaking usapin. Ngunit kakatwa, sa pagkakataong ito, lahat ay tila tikom ang bibig.
Tanging mga bulungan sa sulok ng palengke, tanging mga mapaghinalang titig mula sa mga kapitbahay. Tanging mga tahimik na panalangin mula sa pamilyang hindi alam kung saan hahanapin. At sa likod ng lahat ng ito, ang bakal na pinto ng gawaan ay nananatiling mahigpit na nakakandado, nagtatago ng isang lihim na habang tumatagal ay lalong nagiging nakakatakot. Lumipas ang mga araw nang wala si Clara. Ang isang linggo ay naging 2 hanggang sa pumasok ang 2nd buwan. Nagsimulang masanay ang mga tao sa kanyang pagkawala, kahit sa puso nila inananatili ang isang malaking tandang pananong. Sa palengke, ang mga customer na dati masayang nakikipag-usap sa kanya ay nagtatanong na lang sa mahinang boses, "Kumusta na si Clara?" At ang sagot ay laging pareho, umuwi siya para alagaan ang nanay niya. Ngunit sa likod ng sagot na iyon, maraming hindi tugma. Patuloy na patay ang cellphone ni Clara. Ang kanyang social media ay hindi na muling nag-update. Walang anumang sulat o mensaheng nakarating sa kanyang pamilya sa Maynila. At ang pinakakapansin-pansin, sa tuwing may magtatanong ng mas malalim, nananatiling kalmado ang mukha ni Aling Rosario. Sasagot lang siya kung kinakailangan at pagkatapos ay ibabaling ang usapan sa iba. Lalong lumubog si Benji sa katahimikan. Hindi na siya araw-araw na naghahatid ng mga order. Ang trabahong iyon ay mas madalas nang ginagawa ng kanyang ina. Madalas siyang nakikitang nakaupo sa maliit na bodega sa likod ng tindahan, nakatitig sa pader. Minsan, dala niya ang kanyang lumang gitara, ngunit bihirang kalabitin. Ang mga kwerdas ay puno ng alikabok, ang musika ay naglaho kasabay ng kanyang mga ngiti. Naramdaman din ng mga manggagawa ang pagbabago. Dati, tuwing may live selling, masaya sila dahil buhay na buhay ang paligid. Ngayon, ang tindahan ay tila malamig. Ang mga makina ay patuloy na umiikot, ang mga garapon ay nakahanay pa rin ng maayos, ngunit wala ng tawanan. Ang mabangong amoy ng hipon flakes ay tila nakakasakal, na parang may itinatagong sikreto. Nagsimulang mag-usap ang ilang manggagawa tungkol sa mga kakatuwang bagay na kanilang nararanasan. Isang binatang nagngangalang Marco ang nagsabing madalas niyang marinig ang makina na gumagana sa hating gabi kahit walang schedule ng produksyon. Nakita rin niya minsan ang ilaw na nagmumula sa likod ng bakal na pinto. Nang tanungin si Aling Rosario, maikli ang sagot, naghahanda lang ng malaking order. Isang babaeng nagngangalang Lita ang umaming minsan ay nakaamoy siya ng matapang na kemikal, parang gamot sa ospital, na humahalo sa amoy ng hipon flakes. Sumakit ang kanyang ulo. Ngunit nang sabihin niya ito, tinignan lang siya ni Aling Rosario ng matalim at sinabing, "Kung hindi mo kaya, pwede ka nang umalis." Nanahimik si Lita, kahit nanginginig ang kanyang puso. Samantala, lalong tumaas ang benta. Ang malalaking restaurant sa Iloilo City ay umorder ng maramihan. Mayroon pang mga request mula sa Maynila. Sinasabi ng mga tao na ang hipon flakes mula sa tindahan ay may kakaibang lasa, mahirap kalimutan. Tinawag nila itong imahiwagang hipon flakes, isang kain, hahanap-hanapin. Ang fenomenong iyon ay lalong nagpabusi sa tindahan, ngunit lalo rin itong naging sarado. Si Tata Lando, ang matandang kapitbahay, ay lalong naghinala. Isang gabi, naglakad siya sa likuran ng tindahan. Mula sa siwang ng bentilasyon, nakarinig siya ng tunog na parang may mabigat na kinakaladkad, sinundan ng malakas na buhos ng tubig. Isang malansang amoy ang sumingaw na nagpasuka sa kanya. Akmang kakatok sana siya, ngunit bumigat ang kanyang mga paa, na para bang may aninong pumipigil sa kanya. Umuwi siyang masikip ang dibdib at hindi na muling nangahas na lumapit. Si Benji mismo ay nabubuhay sa isang dilema. Alam niyang may mali, lalo na mula nang mawala si Clara. Ngunit sa tuwing susubukan niyang magtanong sa kanyang ina, ang sagot ay laging malamig, "Huwag mong pakialaman ang bagay na ito." Napayuko si Benji, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagkabalisa. Ilang beses siyang nakita ng mga manggagawa na nakatayo sa harap ng bakal na pinto, halos hawakan na ang seradura, ngunit laging umaatras kapag naririnig ang mga yapak ng kanyang ina. Sa gitna ng lahat ng kababalaghan, patuloy ang operasyon ng tindahan. Ang mga delivery truck ay dumarating at umaalis. Pinupuri ng mga customer ang lasa. Ang pera ay dumadaloy ng tuloy-tuloy. Sa labas, lahat ay mukhang matagumpay, ngunit sa loob, may takot na hindi maipaliwanag. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa palengke.
May koneksyon kaya ang pagkawala ni Clara sa lalong pagiging masarap ng hipon flakes? Tinawanan nito ng ilan, itinuring na tsismis lang. Ngunit ang iba ay nanahimik, piniling huwag nang bumili kahit takot silang sabihin ito ng hayagan. Si Aling Rosario ay patuloy na naglalakad ng may matatag na hakbang. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Sa tuwing dumadaan siya sa mga manggagawa, otomatiko silang napapayuko. Walang nangangahas na titigan siya sa mata ng matagal. May isang hindi nakikitang kapangyarihan sa kanyang katauhan na nagpapaliit sa sinuman. At sa likod ng bakal na pintong laging nakakandado, ang sikreto ay lalong kumakapal. Ang makina ay umiikot ng walang tigil. Ang kakaibang amoy ay lalong lumalakas, at ang anino ni Clara ay tila nakadikit sa mga pader ng tindahan. Gabi-gabi, naririnig ni Benji ang isang mahinang tunog. Hindi niya alam kung galing sa kanyang isipan o sa likod ng pader. Parang boses ng kanyang asawa na tumatawag, mahina, nalulunod sa ugong ng makina. Ang katahimikan ay naging isang tahimik na teror. Wala nang nangangahas magtanong, ngunit lahat ay nakakaramdam na mayroong isang bagay na mas madilim pa kaysa sa simpleng hipon flakes. Ang mga gabi sa San Isidro ay lalong humaba para sa mga manggagawa sa tindahan ng hipon flakes. Ang ugong ng makina na karaniwang naririnig lang tuwing umaga ay madalas nang umuugong hanggang hating gabi. Para sa mga residente, ang tunog na iyon ay parang ungol ng metal na kinakaladkad na maihalong mababang dagundong ng kuryente. Si Marco, ang binatang madalas utusang magbuhat ng mga sako ng hipon, isang gabi ay huling umuwi. Dumaan siya sa eskinita sa likod ng tindahan at nakita ang isang malamlam na ilaw na tumatago sa siwang ng bakal na pinto. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya. Mula sa maliit na siwang, naaninag niya ang anino ng isang tao na may kinukuskos sa isang malaking makina. Malakas ang buhos ng tubig, tumatalsik sa pader at nag-iiwan ng malabong pulang marka. Nagulat si Marco at agad na umatras, ngunit nasagi ng kanyang paa ang isang latang walang laman. Ang kalansing nito ay nagpatigil sa anino sa loob. Pinigil niya ang kanyang hininga at tumakbo ng mabilis. Kinabukasan, nagtrabaho si Marco na parang walang nangyari. Ngunit nang tignan niya si Aling Rosario, bahagya lang itong umiti, hindi nagalit, hindi nagtanong, tinitigan lang siya na para bang alam nito ang lahat. Ang titig na iyon ay nagpanginig kay Marco buong araw. Ang amoy ay lalo ring naging kakaiba. Si Lita, ang manggagawa sa packaging, ay ilang beses nang nahilo kapag binubuksan ang takip ng mga garapon. Nakaamoy siya ng matapang na amoy na tila gamot sa ospital na maihalong sunog na buhok. Minsan, sinabi niya kay Benji sa mahinang boses, may iba sa hipon flakes ngayon, kuya. Tumingin si Benji, namumula ang kanyang mga mata, ngunit sumagot lang siya ng, huwag ka ng maraming tanong, magtrabaho ka na lang. Nagbago ang kapaligiran sa loob ng tindahan. Wala nang tawanan, tanging ugong ng makina at kiskisan ng metal. Nagtatrabaho ang mga manggagawa sa katahimikan. Madalas, nagtatagpo ang kanilang mga mata na maihalong pagkabalisa. Alam nilang lahat na mayroong hindi tama, ngunit walang sinuman ang nangahas magtanong. Isang umaga, isang bagong manggagawa na nagngangalang Tony ang biglang hindi na pumasok. Isang linggo pa lang siyang nagtatrabaho, inosente pa, at madalas magtanong. Noong gabi bago siya mawala, nakita siyang tumutulong magbuhat ng sako papasok sa gawaan. Kinabukasan, wala na siya sa kanyang higaan sa barracks. Nang itanong, maikli ang sagot ni Aling Rosario, hindi siya nagtagal. Umuwi na. Walang karagdagang paliwanag. Pati ang mga gamit ni Tony ay nawala na para bang hindi siya kailanman umiral doon. Lalong lumakas ang bulungan. Ilan sa mga manggagawa ay naniniwalang umalis lang si Tony, ngunit ang iba ay kumbinsidong may nangyari sa kanya. Si Lita ay umiyak ng palihim sa isang sulok ng kusina, natatakot sa tuwing dumadaan sa bakal na pinto. Si Tata Lando ay lalong nabahala. Ilang beses siyang nanaginip ng masama, nakikita ang isang babaeng may kulay brown na buhok na nakatayo sa harap ng tindahan. Maputla ang mukha nito at nanginginig ang mga labi ng walang tunog. Pagkagising niya, naaamoy pa rin niya ang matapang na amoy na dala ng hangin. Nagsimula siyang mag-isip, kaluluwa kaya iyon ni Clara na hindi matahimik. Samantala, ang hipon flakes mula sa tindahan ay lalong pinag-agawan.
Ang mga customer mula sa Maynila ay handang magbayad ng mas mahal para lang makakuha nito. Sabi nila, ang lasa ay lalong tumatapang, lalong nakakapanabik. Isang may-ari ng restaurant ang nagsabi sa isang event, ang hipon flakes na ito ay mailasang hindi maipaliwanag. Parang may dumidikit sa dila at sa alaala. Sa tuwing makakarinig ng papuri, bahagya lang umingiti si Aling Rosario. Ang kanyang mga kamay ay abala pa rin sa pagsusulat ng mga order na para bang normal ang lahat. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, mayroong isang madilim na anino na nagpapanginig sa sinumang titingin ng matagal. Lalong lumubog si Benji. Bihira na siyang lumabas ng bahay, bihirang magsalita at bihirang kumain. Minsan, nakikita siya ng mga manggagawa na nakatayo sa harap ng bakal na pinto, hawak ang isang lumang susi ng gitara, blanko ang mukha. Ilang beses siyang nakitang nagpupunas ng luha kapag masyadong matapang ang amoy na lumalabas mula sa gawaan. Para sa mga manggagawa, ang tindahan ay hindi na isang lugar para kumita ng pera, kundi isang kulungan. Nagtatrabaho sila dahil takot silang mawalan ng hanap buhay, ngunit araw-araw ay parang paglalakad sa isang marupok na lupa. Walang nakakaalam kung kailan mabubunyag ang sikreto sa likod ng bakal na pinto, o kung kailan sila mismo ay magiging bahagi ng sikretong iyon. Sa mga sumunod na gabi, lalong lumakas ang ugong ng makina, lalong tumapang ang amoy, at ang takot ay naging isang pangkaraniwang pakiramdam. Lahat ay nagsisikap na ipikit ang kanilang mga mata, na para bang kung magkukunwari silang walang alam, walang masamang mangyayari sa kanila. Ngunit ang mga bulungan ay hindi kailanman nawala. Alam ng lahat na mula nang mawala si Clara, ang tindahan ng hipon flakes ay hindi na lang isang lugar ng produksyon. Ito ay nagbago na. Naging isang bagay na mas madilim pa kaysa sa isang simpleng kusina. Ang penomeno ng hipon flakes mula sa San Isidro ay nagsimulang kumalat sa labas ng probinsya. Kung dati kilala lang ito sa lokal na palengke, ngayon, ang maliliit na garapon ay lumalabas na sa mga restaurant sa Iloilo City, Cebu, at maging sa Maynila. Pinag-uusapan ito sa social media, tinatawag na pinakamasarap na hipon flakes na natikman nila. Sa isang kapihan sa Cebu, isang food blogger ang tumikim nito habang nagla-live. Pagkatapos ng isang subo, nagbago ang kanyang mukha. Sinabi niya sa nanginginig na boses, hindi ito tulad ng ordinaryong hipon flakes. May tamis, may alat, pero mayroon ding isang malalim na lasa na dumidikit sa dila at hindi nawawala kahit uminom ako ng tubig. Nabighani ang mga manonood at umulan ang mga komento na nagpataas sa demand. Isang ina sa Maynila ang nagkwento na pagkatapos kumain ng hipon flakes, umiyak siya ng walang dahilan. Basa ang kanyang mga mata, masikip ang kanyang dibdib, ngunit ang kanyang kamay ay patuloy na sumusubo ng kanin na may hipon flakes. Sabi niya, ewan ko ba, may lasa na nagpaparamdam sa akin ng pangulila sa isang taong wala na. Parehong karanasan ang naranasan ng isang estudyante sa Iloilo. Dati siyang vegetarian, ngunit nang matikman niya ito, hindi siya makahinto. Nang gabing iyon, nanaginip siya ng kakaiba. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang mahabang buhok na nakakalat sa mesa, kahalo ng himaymay ng hipon flakes. Nagising siyang pinagpapawisan, ngunit kakatwa, gusto pa rin niyang kumain ulit. Ang mga kwentong tulad nito ay mabilis na kumalat. Nagsimulang tawagin ng mga tao ang hipon flakes ng San Isidro bilang isang pagkain na may mahiwagang lasa. May nag-ugnay nito sa dasal ng mga ninuno. May nag-isip na ito ay isang sinaunang resipe na pag-aari lamang ng isang pamilya. Ngunit habang dumarami ang nagtatanong, lalong kumukonti ang malinaw na sagot. Sa tindahan, si Aling Rosario ay patuloy na nagtatrabaho ng mahinahon. Bahagya ang kanyang ngiti, malalim ang kanyang titig. Sa tuwing makakarinig siya ng papuri, napapayuko lang siya, na para bang alam na niya ito mula pa sa simula. Lalong naging malungkot si Benji, ngunit hindi nangangahas magsalita. Narinig din ng mga manggagawa ang mga kakatwang kwento. Si Lita, na dating nahilo dahil sa amoy, isang araw ay hindi sinasadyang natikman ang kaunting hipon flakes na natapon. Nang gabi, nanaginip siyang ang kanyang katawan ay puno ng pulang himaymay na tumutubo mula sa kanyang balat. Sumigaw siya sa kanyang tulog na nagpagising sa kanyang kasama sa kwarto. Kinabukasan, maputla siya at takot na takot. Ngunit kakatwa, ang kanyang dila ay naghahanap pa rin sa lasa nito. Ang fenomenong ito ay umabot pa sa lokal na balita.
Isang VC station ang nag-feature sa maliit na tindahan sa San Isidro, ipinakita ang mahabang pila ng mga tao. Tinanong ng reporter si Aling Rosario tungkol sa sikreto ng lasa. Sa isang bahagyang ngiti, maikli niyang sinagot, sariwang hipon at resipe lang ng pamilya. Wala nang iba. Ang simpleng sagot na iyon ay lalong nagpatindi ng kuryosidad. Ngunit sa likod ng mga papuri, lumitaw ang ibang bulungan. Nagtanong ang ilan kung mayroon itong sangkap na nakakaadik. May naghinala na hinaluan ito ng kemikal. Isang doktor sa Iloilo City ang nagsabing nakatanggap siya ng pasyenteng nahihilo at nasusuka matapos kumain ng sobrang dami nito. Ngunit nang suriin, walang nakita sa laboratory results. Samantala, patuloy ang pagdagsa ng mga customer. Ang mga delivery truck ay umaalis araw-araw, dala ang daan-daang garapon sa iba't ibang lungsod. Ang pera ay dumadaloy ng tuloy-tuloy. Lalong naging abala ang mga manggagawa. Ngunit sa gitna ng abala, hindi nawala ang takot. Si Tata Lando ay lalong nakumbinsi na may mali. Nakita niya ang mga mukha ng mga taong umuuwi mula sa tindahan dala ang mga garapon. Ang kanilang mga mata ay kumikinang na parabang may dala silang kayamanan. Bumulong siya sa sarili, hindi dapat ganito ang epekto ng pagkain sa tao. May mas madilim na bagay sa loob niyan. At ang mga gabi sa San Isidro ay lalong napuno ng mga bulungan. Nagtatanong ang mga tao sa kanilang sarili, ang kinakain ba namin ay tunay na hipon flakes o may iba pa? Isang bagay na hindi dapat kailanman mapunta sa hapagkainan ng tao. Isang umaga, isang tapat na customer na nagngangalang Aling Dena ang humahangos na dumating sa tindahan. Maputla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga kamay, hawak ang isang garapon na binili niya 1 linggo na ang nakalipas. Sinabi niya sa nanginginig na boses, nang buksan ko ito, may kakaibang amoy, hindi lang hipon. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang maliit na bagay na nakita niya sa loob. Ito ay matigas, maputlang dilaw at kasing laki ng butil ng mais. Nang tignan ito ng isang manggagawa, may mga guhit na tila kasukasuan. Mahinang sinabi ni Aling Nena, akala ko buto ng isda, pero habang tinititigan ko, natakot ako. Agad na kinuha ni Aling Rosario ang garapon. Kalmado ang kanyang mga mata at sumagot, buto lang iyan ng hipon, huwag kang mag-alala. Blanko ang kanyang boses, hindi nagbibigay ng puwang para sa pag-aalinlangan. Nanahimik si Aling Nena at umuwi ng nanginginig ang mga tuhod. Ngunit ang pangyayaring iyon ay nag-iwan ng pagkabalisa sa mga manggagawa. Nagbulungan sila kung buto nga ba iyon ng hipon o iba pa. Ilang araw pagkatapos, isang binatang manggagawa na nagngangalang Nilo ang naglilinis ng mga natapong hipon flakes. Naramdaman niya ang isang bagay na matigas sa dulo ng kanyang daliri. Nang suriin, isa itong maliit na piraso na tila kuko, manipis at medyo bilog. Namutla siya. Dali-dali niya itong itinago sa kanyang bulsa. Ngunit mula sa isang sulok, nakatayo si Aling Rosario at nagmamasid. Bahagya ang kanyang ngiti, matalim ang kanyang mga mata. Nanginginig si Nilo at nagkunwaring nagpatuloy sa paglilinis. Nang gabi, hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang kinakapa ang maliit na bagay sa kanyang bulsa, hanggang sa itinapon niya ito sa ilog na maihalong pagsisisi. Ang mga kwentong tulad nito ay lalong dumalas. May customer na nagreklamo na masyadong matapang ang amoy ng bagong luto. May nagsabing ang lasa ay parang maihalong hindi pamilyar. Ngunit kakatwa, lahat ay patuloy na bumibili. Sa katunayan, ang kakaibang lasa ang lalong nagpapaadik sa kanila. Sa mga bahay sa paligid ng San Isidro, nagsimulang humingi ng hipon flakes ang mga bata sa bawat kainan. May isang bata na tumatanggi ng kumain kung walang hipon flakes. Naguguluhan ang kanyang ina, ngunit hindi niya ito mapigilan dahil umiiyak ito ng malakas kapag naubos na. Lalong nabahala si Tata Lando. Narinig niya ang tungkol sa kakaibang buto, sa matapang na amoy, at sa mga batang nagiging adik dito. Sinubukan niyang payuhan ang ilang kapitbahay na tumigil na sa pagbili, ngunit ang sagot ay laging pareho, masyadong masarap, hindi namin mapigilan. Napabuntong hininga na lang si Tata Lando, pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa kanyang hinala. Sa tindahan, lalong naging mabigat ang kapaligiran. Nagtatrabaho ang mga manggagawa sa katahimikan. Bawat hakbang ay tila binabantayan. Ang kakaibang amoy ay lalong dumalas, lalo na tuwing pinaandar ang malaking makina.
Minsan, naaamoy nila ang init ng metal. Minsan, amoy ng sunog na buhok na humahalo sa aroma ng hipon. Lalong lumubog si Benji sa kalungkutan. Bihira na siyang magsalita, bihirang lumabas. Ilang beses siyang nakita ng mga manggagawa na nakaupo sa harap ng bakal na pinto, namumula ang mga mata, maputla ang mukha. May nagsabing minsan siyang nakitang lumuluha habang naririnig ang ugong ng makina mula sa loob. Si Aling Rosario ay nanatiling kalmado. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Sa tuwing may reklamo, lagi niyang sinasabi, walang kakaiba, resipe lang ng pamilya. At sa tuwing sinasabi niya iyon, lahat ay nananahimik, walang nangangahas magdagdag ng tanong. Ngunit ang sikreto ay lalong naging mahirap itago. Ang mga piraso ng buto, maliit na kuko, kakaibang amoy, at ang lasang masyadong malakas ay nagsimulang bumuo ng isang madilim na kwento sa gitna ng mga bulungan. Nagsimulang magtanong ang mga tao sa kanilang sarili, ang hipon flakes ba na ito ay galing lang sa dagat, o mayroon ding bagay mula sa lupa na isinama dito? At gabi-gabi, ang ugong ng makina mula sa likod ng bakal na pinto ay patuloy na umuugong, nilalamon ang mga sagot na hindi kailanman nabibigkas. Si Mang Cardo, ang delivery driver na 2 taon nang nagtatrabaho sa tindahan, ay kilala bilang isang simpleng tao. Bihira siyang magsalita, nakatuon lamang sa kanyang trabaho na maghatid ng mga produkto sa Iloilo City o Bacolod. Nang gabing iyon, malakas ang buhos ng ulan. Kailangan niyang umalis ng mas gabi kaysa dati dahil may bigla ang order mula sa isang malaking restaurant. Sa labas ng tindahan, ilang manggagawa ang naghahanda ng mga karton. Tumulong si Mang Cardo sa pagbubuhat. Madulas ang kanyang mga kamay dahil sa ulan. Bigla, isang karton ang nadulas sa kanyang pagkakahawak at bumagsak ng malakas sa sementadong sahig. Umalingaw ang tunog ng basag na salamin. Lahat ay natigilan. Lumabas si Aling Rosario mula sa loob ng mabilis. Blanko pa rin ang kanyang mukha, ngunit matalim ang kanyang mga mata. Maikli niyang sinabi, mag-ingat kayo, huwag ninyong sirain. Pinulot nila ang mga basag na garapon. Lumuhod si Mang Cardo, ang kanyang mga kamay ay puno ng malambot na pulang hipon flakes. Habang nililinis niya ito, may naramdaman siyang matigas. Dahan-dahan niya itong kinapa at itinaas. Isang maliit na bagay na kulay puting dilaw, hugis silindro na may bahagyang kurbada sa dulo. May mga guhit na tila kasukasuan. Bumilis ang tibok ng puso ni Mang Cardo. Alam na alam niya ang hugis na iyon. Ilang taon na ang nakalipas, bago siya maging driver, nagtrabaho siya sa isang ospital bilang tagalinis sa morgue. Sanay ang kanyang mga mata na makakita ng mga piraso ng buto ng tao. At ang hawak niya ngayon, sigurado siya, ay isang buto mula sa kalingkingan. Pinigil ni Mang Cardo ang kanyang hininga. Dali-dali niyang isinara ang kanyang palad at itinago ito. Nagkunwari siyang nagpatuloy sa paglilinis. Mula sa malayo, ramdam niya ang titig ni Aling Rosario na nakatutok sa kanyang likod. Pagkatapos ng lahat, sumakay siya sa truck na nanginginig pa rin ang mga kamay. Hinahampas ng malakas na ulan ang salamin. Ang wiper ay pabalik-balik. Dahan-dahan siyang nagmaneho, ngunit hindi mapakali ang kanyang isipan. Ang maliit na bagay sa kanyang bulsa ay tila mainit na para bang sinusunog ang kanyang balat. Sa kalagitnaan ng biyahe, tumabi si Mang Cardo sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Pinatay niya ang makina, huminga ng malalim at binuksan ang kanyang palad. Sa ilalim ng ilaw ng cabin, malinaw ang itsura nito. Isang buto ng daliri ng tao, malinis, makinis, na para bang pinakuluan, at ang dulo ay nagpapakita pa ng bakas ng kasukasuan. Halos masuka si Mang Cardo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang imahe ni Clara ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang mainit na ngiti ng babae noong huli niya itong nakita. Mula noon, nawala si Clara ng walang bakas. Naramdaman ni Mang Cardo na nanuyo ang kanyang lalamunan. Naintindihan niya na ang kanyang natagpuan ay hindi isang aksidente. Mayroong isang bagay na nakakatakot na itinatago sa likod ng hipon flakes na araw-araw niyang dinadala. Daan-daang garapon na ang kanyang naihatid. Libu-libong tao na ang kumain nito. At marahil, sa bawat subo, mayroong bahagi ng isang taong dating nabuhay. Pinaandar niya muli ang makina, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay.
Pakiramdam niya, hindi lang pagkain ang dala niya, kundi isang madugong sikreto na gumagapos sa kanya nang walang kawala. Nang gabing iyon, hindi siya dumiretso sa pag-uwi. Pagkatapos maghatid, huminto siya sa kanyang maliit na nirerentahang kwarto malapit sa palengke. Sa isang lumang mesa, inilagay niya ang maliit na buto, binalot ito sa 3 patong ng plastik. Hindi niya maalis ang kanyang tingin na para bang ang bagay na iyon ay buhay at nagmamasid sa kanya. Ang kanyang puso ay tumitibok na parang tambol ng digmaan. Alam niyang kung mananahimik siya, ang sikreto ay mananatiling nakalibing magpakailanman. Ngunit kung magsasalita siya, ang sarili niyang buhay ang maaaring maging kapalit. Sa labas, malakas pa rin ang ulan, tumutunog sa iyero na parang ritmo ng kamatayan. Nakaupo si Mang Cardo, nakatitig sa plastik na naglalaman ng ebidensya. Bumulong siya sa sarili, kailangan itong malaman. Kung hindi, si Clara o sinumang nawawala ay hindi kailanman makakamit ang hustisya. Nang gabing iyon, pagkatapos pagmasdan ang maliit na buto, pakiramdam ni Mang Cardo ay umiikot ang kanyang mundo. Hindi siya makatulog. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ay nagpapatindi ng kanyang kaba. Sa tuwing ipipikit niya ang mga mata, ang mukha ni Clara ang lumilitaw, kasunod ng mga mahinang bulong mula sa kanyang alaala noong nakita niya ang malaking makina na umiikot sa gabi. Alam niyang kung magsasalita lang siya ng walang ebidensya, walang maniniwala. Masyadong iginagalang si Aling Rosario, masyadong sikat ang kanyang hipon flakes. Sino ang makikinig sa isang simpleng driver na tulad niya? Kaya nagpasya siyang isulat ang kanyang testimonya. Kumuha siya ng isang papel mula sa lumang notebook ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang nagsulat, ako si Cardo. Nagtatrabaho ako bilang driver sa tindahan ni Aling Rosario. Sinusulat ko ito dahil natatakot ako kung may mangyari sa akin. Nakakita ako ng buto ng tao sa loob ng hipon flakes. Nakita ko rin ang paglilinis ng dugo sa makina. Hinala ko, may mga taong nawawala, kasama na si Clara, ang manugang ni Aling Rosario. Kung ang sulat na ito ay makarating sa pulis, ibig sabihin ay wala na ako. Pumatak ang tinta sa papel, humalo sa malamig na pawis mula sa kanyang noo. Maingat niyang tinupi ang papel at isinuksok sa ilalim ng sahig ng kanyang kwarto. Pagkatapos, inilagay niya ang buto sa isang maliit na plastik at itinago sa isang lumang lata ng kape. Kinabukasan, nagtrabaho siya na parang walang nangyari. Pinaandar niya ang truck, naghatid ng mga order, at binati ang mga customer ng may ngiti. Ngunit sa likod noon, ang kanyang puso ay kumakabog. Sa tuwing dumadaan siya sa titig ni Aling Rosario, pakiramdam niya inababasa nito ang kanyang isipan. Alam niyang hindi siya maaaring mag-report ng hayagan. Kung malaman ni Aling Rosario, maaaring mawala ang kanyang buhay. Kaya naghanap siya ng paraan. Nang gabi, pumunta siya sa isang karenderya at nagkunwaring nagsusulat ng mga address. Sa katunayan, kinopya niya ang kanyang testimonya sa isang maliit na papel. Ilang araw pagkatapos, habang naghahatid sa Iloilo City, huminto siya malapit sa istasyon ng pulis. Mabilis siyang bumaba at inihulog ang sulat sa isang mailbox. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit may kaunting ginhawa. Ngayon, mayroon ng isang bakas na maaaring magturo sa katotohanan. Ngunit hindi siya tuluyang gumaan ang loob. Gabi-gabi, hinahabol pa rin siya ng takot. Madalas siyang magising dahil sa masamang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Clara na nakatayo sa harap ng kanyang truck, maputla ang mukha, ang mga kamay ay puno ng pulang himaymay. Hindi nagsasalita si Clara, nakatitig lang sa kanya nang may basang mga mata. Sa tindahan, lalong naging nakakatakot ang paligid. Mas madalas nang umiikot ang makina, lalong tumatapang ang amoy. Nagsimula na ring mabahala ang ibang manggagawa. Sinabi ni Lita na nakarinig siya ng mahinang iyak mula sa likod ng bakal na pinto, kahit wala namang ibang tao doon kundi si Aling Rosario. Si Nilo, ang binatang nakakita ng kuko, ay nagpaalam na dahil may sakit. Mula noon, hindi na siya muling nakita sa kanilang lugar. May isang malaki at madilim na bagay na nangyayari sa likod ng pintong iyon. At kung hindi siya kikilos agad, mas marami pang mawawala. Nang gabing iyon, nakaupo siya sa kanyang kwarto, nakatitig sa lata ng kape. Bumulong siya, ipinapangako ko, sasabihin ko ang katotohanan, kahit buhay ko pa ang kapalit. Sa labas, dala ng hangin ang amoy ng dagat at metal.
Ang San Isidro ay nalunod sa katahimikan. Samantala, sa likod ng bakal na pinto, ang makina ay patuloy na umuugong, nagtatago ng isang sikretong lalong nagiging mahirap itago. Sa Iloilo City, sa isang abalang istasyon ng pulis, isang kartero ang nagdala ng mga sulat. Mula sa dose-dosenang ordinaryong sobre, isa ang nakakuha ng pansin ng isang batang investigador na nagngangalang Dalawa Reyes. Walang pangalan ng nagpadala, tanging isang nagmamadaling sulat kamay, para sa mailakas ng loob na buksan ang katotohanan. Dahan-dahan itong binuksan ni Reyes, at nanliit ang kanyang mga mata habang binabasa ang nanginginig na sulat. Ang sulat ay tungkol sa sikat na hipon flakes mula sa San Isidro na posibleng maihalong laman ng tao. Binasa niya ang bawat salita, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. May mga pangalang binanggit, deskripsyon ng makina, kakaibang amoy, at isang babaeng nagngangalang Clara na nawawala. Sa una, inakala niyang biro lang ito o paninira ng kakumpetensya. Ngunit ang huling pangungusap ang nagpatigil sa kanya, nakakita ako ng buto ng tao. Itinago ko ito. Kung nakarating ang sulat na ito, nanganganib ang buhay ko. Napalunok si Dalawa Reyes. Alam niyang hindi ito biro. Ipinakita niya ito sa kanyang hepe, si Chief Inspector Santos, isang veteranong opisyal. Mabilis itong binasa ng hepe at tumango. Hindi tayo pwedeng padalos-dalos. Kung totoo ito, malaking kaso. Kung hindi, paninira ito. Nagpasya silang bumuo ng isang maliit na team para sa isang lihim na investigasyon. 2 investigador ang ipinadala sa San Isidro, nagpanggap na mga health officer. Sinimulan nilang obserbahan ang tindahan ni Aling Rosario mula sa malayo. Samantala, si Mang Cardo ay nabubuhay sa takot. Pakiramdam niya, may laging nagmamasid sa kanya. Minsan, sa karenderya, may napapansin siyang nakatingin sa kanya. Minsan, may motorsiklong sumusunod sa kanya. Isang gabi, pag-uwi niya, nakita niyang bahagyang bukas ang pinto ng kanyang kwarto. Sigurado siyang nilock niya ito. Pumasok siya ng may kaba. Walang nawawala, ngunit ang sahig kung saan niya itinago ang unang sulat ay tila nagalaw. Sinilip niya ang lata ng kape. Nandoon pa ang buto, ngunit iba na ang posisyon ng plastik. May nakakaalam na o naghihinala. Sa tindahan, si Aling Rosario ay hindi nagpapakita ng anumang hinala. Ngunit sabi ng ilan, lalong tumatalim ang kanyang mga mata, na para bang alam na niya kung sino ang nangahas na lumaban. Isang umaga, tinawag si Mang Cardo ni Lani. Maputla ang babae. Bumulong ito, narinig ko si Aling Rosario. Sabi niya, may daga sa ating hanay. Mag-ingat ka, Cardo. Tumango lang si Mang Cardo, kahit nanginginig ang kanyang puso. Alam niyang siya ang tinutukoy na daga. Sa Iloilo City, nakakuha ng bagong impormasyon ang mga investigador. Mayroon silang nakitang report ng isang nawawalang babae sa San Isidro na hindi naresolba. Ang pangalan niya ay Henny, isang part-time worker sa tindahan ni Aling Rosario. Ayon sa kanyang pamilya, hindi na siya umuwi 3 buwan na ang nakalipas. Nagsimulang magkadugtong ang lahat. Inutusan ni Chief Inspector Santos ang team na hanapin ang ebidensya, lalo na ang buto. Ang problema, wala silang address ng nagpadala. Ang alam lang nila, isa siyang driver na nagngangalang Cardo. Nang gabing iyon, sa kanyang kwarto, muling nagsulat si Mang Cardo. Isinulat niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Idinrowing pa niya ang itsura ng makina. Habang humihinto ang kanyang ballpen, tumingin siya sa bintana. Ang hangin ay nagdadala ng tunog ng alon at ugong ng makina. Sinabi niya sa sarili, nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Sa isang maliit na kainan sa Iloilo City, nakaupo si Dalawa Reyes sa harap ng isang tasa ng kape. Ang mesa ay puno ng mga litrato ng tindahan ni Aling Rosario, mga tala, at mga pangalan ng manggagawa. Kailangan niyang mahanap ang nagsulat ng sulat. Sa pamamagitan ng kanyang mga kontak, nalaman niya ang tungkol sa isang driver na nagngangalang Cardo na laging balisa. Lumakas ang kanyang hinala. Nagpasya siyang lapitan ito ng dahan-dahan. Makalipas ang 2 araw, habang naghihintay si Mang Cardo sa pantalan, isang lalaki ang lumapit at nagtanong kung pwede siyang magpahatid. Tumanggi si Mang Cardo. Mula noon, lalo niyang naramdaman na may nagmamasid, hindi niya alam na bahagi na iyon ng investigasyon.
Samantala, sa tindahan, lalong naging tensyonado ang paligid. Madalas nang binabanggit ni Aling Rosario ang salitang dagati o titik-tik na nagpapakaba sa lahat. Lumapit sila ni kay Mang Cardo isang hapon. Nanginginig niyang sinabi na narinig niyang tatawag si Aling Rosario ng mga tao mula sa labas para ayusin ang problema. Naintindihan ni Mang Cardo na hindi maganda ang ibig sabihin ng iayusin. Nang gabing iyon, sa kanyang kwarto, binuksan ni Mang Cardo ang lata ng kape. Ibibigay na ba niya ito sa pulis? Natatakot siyang baka siya pa ang mapagbintangan. Sa Iloilo City, nakatanggap si Reyes ng bagong ulat. May mga perang pumapasok sa isang peking kumpanya na konektado kay Aling Rosario. Kailangan na niyang makausap si Mang Cardo ng personal. Ilang araw pagkatapos, habang nakaupo si Mang Cardo sa pantalan, lumapit ang isang lalaki at nagpakilalang si Reyes mula sa Iloilo City. Sinabi niyang alam niyang si Mang Cardo ang nagsulat ng sulat. Nanigas si Mang Cardo sa kinaupuan. Sinabi ni Reyes na naniniwala siyang saksi ilang si Mang Cardo at kailangan ng pulisya ang ebidensya. Hindi agad sumagot si Mang Cardo. Nagtanong siya kung magiging ligtas ba siya. Tumango si Reyes. Hindi ibinigay ni Mang Cardo ang ebidensya ng araw na iyon, ngunit isang maliit na pag-asa ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Sa kabilang banda, nakatanggap ng tawag si Aling Rosario mula sa isang taong may mabigat na boses. Sinabi nitong may nagsisimula ng magtraidor at kailangan na niyang kumilos. Kalmado siyang sumagot na handa na siya. Nang gabing iyon, ilang hindi pamilyar na lalaki ang nakita sa paligid ng tindahan. Nakita sila ni Lani at dali-daling sinabi kay Mang Cardo. Naramdaman ni Mang Cardo na nauubos na ang kanyang oras. Kailangan na niyang magdesisyon. Tinitigan niya ang lata ng kape at ipinikit ang mga mata. Nagdasal siya na sana ibigyan siya ng lakas at ituro sa tamang daan. Kinaumagahan, mahalumigmig ang hangin sa San Isidro. Nakatayo si Mang Cardo sa harap ng kanyang pinto, hawak ang isang maliit na itim na plastic bag. Sa loob nito, ang lata ng kape na naglalaman ng buto. Naramdaman niyang dumating na ang oras. Sumakay siya ng bus papuntang Iloilo City. Sa istasyon, naghihintay si Reyes. Pumasok si Mang Cardo, maputla at namumula ang mga mata. Inilapag niya ang plastic bag sa mesa. Dahan-dahang binuksan ni Reyes at huminga ng malalim nang makita ang buto. Alam niyang hindi ito buto ng hayop. Sa wakas, nagsalita si Mang Cardo. Ikinuwento niya ang lahat. Pagkatapos, tinapik siya ni Reyes sa balikat at sinabing ang kanyang tapang ay magliligtas sa marami. Nangako siyang poprotektahan siya. Samantala, sa San Isidro, lalong naging kahina-hinala ang tindahan. Isa-isang tinawag ni Aling Rosario ang mga manggagawa, tinatanong sila ng may malamig na boses. Sa labas, ang dalawang hindi pamilyar na lalaki ay mas madalas nang naglalakad-lakad. Nagsimula na ring kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ng ibang manggagawa. Sa Iloilo City, kinumpirma ng laboratorio na ang buto ay buto ng tao. Ngunit kailangan pa nila ng mas matibay na ebidensya bago kumilos. Nagplano sila ng isang estratehiya, maglalagay sila ng mga undercover agent malapit sa tindahan at susubaybayan ang daloy ng pera. Lahat ay kailangang gawin ng tahimik. Bumalik si Mang Cardo sa San Isidro, mas gumaan ang loob, ngunit hindi nawala ang takot. Lihim siyang kinausap ni Lani, sinabing lalong naging malupit si Aling Rosario. Nang gabing iyon, nakatayo si Aling Rosario sa harap ng gawaan, hawak ang susi sa kanyang liig. Bumulong siya na malapit nang lumabas ang dagang hinahanap niya. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Sa malayo, sinimulan ng itala ng mga undercover agent ang mga aktibidad sa gabi. Ang makina ay umuugong hanggang madaling araw. Alam nilang ang katotohanan ay nagtatago sa likod ng bakal na pintong laging nakakandado. At sa gitna ng tensyon, nakaupo si Mang Cardo sa kanyang kwarto, nagdarasal. Alam niyang isang malaking hakbang na ang nagawa. Ngayon, umaasa na lang siyang kikilos ang mga pulis bago pa mahuli ang lahat. Sa Iloilo City, ang isang maliit na silid-pulungan ay puno ng mga mapa at litrato ng tindahan ni Aling Rosario. Ipinaliwanag ni Chief Inspector Santos ang estratehiya. Hindi na sila maaaring maghintay. Iminungkahi ni Reyes na gawin ang raid sa umaga,
kapag abala ang lahat, para mahirap para kay Aling Rosario na magtago ng ebidensya. Nagpaalala ang iba na tuso si Aling Rosario, kung mabigo ang operasyon, maaaring maglaho siya na parang bula. Samantala, sa San Isidro, lalong naging mabigat ang kapaligiran. Mas madalas nang nagkukulong si Aling Rosario sa gawaan. Si Lani ay palihim na nagmamasid. Nakita niyang may mga bagong materyales na ipinapasok sa gabi, malalaking metal na drum. Walang nakakaalam kung ano ang laman. Isang matapang na amoy ang sumisingaw na nagpapasuka sa ilan. Si Mang Cardo ay lalong nakumbinsi na may inihahanda si Aling Rosario. Nang subukan niyang kausapin ang isang batang manggagawa, bumulong lang ito na mas mabuting manahimik kaysa mawala. Nang gabi bago ang raid, sa kanyang malaking bahay na konektado sa tindahan, nakaupo si Aling Rosario sa isang lumang mesa. Sa harap niya, isang maliit na notebook na may mga pangalan at numero. Mabilis siyang nagsusulat na para bang gumagawa ng isang huling listahan. Tumingin siya sa litrato ng kanyang pumanaw na pamilya at bumalik sa pagsusulat. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Alam niyang maaaring naamoy na siya ng mga pulis, ngunit hindi siya natatakot. Para sa kanya, hanggat hawak niya ang susi ng gawaan at ang sikreto ng resipe, walang makakapigil sa kanya. Sa Iloilo City, inihanda ng team ang kanilang mga gamit. Ang mga sasakyan ay hindi mukhang sasakyan ng pulis. Ang mga miyembro ay nagpanggap ng mga health officer at trabahador sa pantalan. Lahat ay dinisenyo para hindi makatawag pansin. Nakatanggap si Dalawa Reyes ng ulat na ang dalawang dayong lalaki ay may mga criminal record. Sila ay mga tauhan ni Aling Rosario. Nagpatibay ito sa desisyon na kailangan ng kumilos. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Mang Cardo. Mula sa kanyang bintana, nakakita siya ng mga aninong naglalakad sa eskinita. Nagsulat siya ng isang maikling liham para sa kanyang ina, humihingi ng dasal. Sa kabilang banda, narinig ni Lani ang balita na isa na namang manggagawa ang hindi na pumasok. Sinasabing umuwi na, ngunit alam ni Lani na dahilan lang iyon. Naisip niyang tumakas, ngunit saan siya pupunta? Tila lahat ng daan ay kontrolado ni Aling Rosario. Sa huling pagpupulong, nagbilin si Chief Inspector Santos na manatiling kalmado at mag-focus sa ebidensya. Alam niyang hindi lang ito tungkol sa isang krimen, kundi sa paglaban sa isang nakakatakot na anino ng kapangyarihan. At nang sumikat ang araw, nagsimulang maging abala ang mga kalsada sa San Isidro. Walang nakakaalam na ang ilan sa mga naglalakad ay mga pulis na naghihintay ng hudyat. Sa loob ng tindahan, nakatayo si Aling Rosario nang may kalmadong mukha, hawak ang susi sa kanyang liig. Bumulong siya na lahat ng lumaban ay malapit ng manahimik magpakailanman. Tinitigan niya ang bakal na pinto at bahagyang umiti na para bang handa na sa anumang darating. Pagsikat ng araw, nagsimulang mag-ingay ang mga kalsada sa San Isidro. Sa labas, mukha itong isang ordinaryong umaga. Ngunit sa likod ng lahat, dose-dosenang pulis ang nakakalat, nagpapanggap.